Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Galit na galit si Francesca pagbalik niya sa pinakamalaking cottage sa resort na tinutuluyan nila ni Pasiano. 4 na araw na silang naroroon pero ngayon lang siya lumabas. Dumiretso siya sa banyo at tinignan ang leeg na tinusok ng baklang iyon. Hindi niya kauri ang bakla pero naamoy niyang katulad din nila ito. Nagulat pa siya nang makita niya ang kulay ng mga mata nito. Sa halip na pula na gaya ng sa kanya, kulay ube ang mga mata nito. Maliit lamang ang ginamit itong panaksak kaya hindi iyon umabot sa sensitibong parte ng kanyang leeg. Pero nadilaan ng apoy ang kaliwang pisngi niya. Kanina pa nabakbak ang parteng nasunog at napalitan na iyon ng bagong balat. Ang labis niya ikinagulat ay kung paano nalaman ng malditang iyon ang kahinaan niya. May dala pa itong spray at lighter. Parang handang-handa ito sa tulad niya. Sino ang bading na iyon? Saan iyon nanggaling? Iyon ba ang sinasabi ni Pasiano na mga pakay nila kaya sila bumalik sa probinsya ang 100 taon na nilang hindi natutungtungan? Kailangan niya ng sagot mula kay Pasiano. Sa ilang araw na pamamalagi nila roon, ang tanging paliwanag na ibinibigay nito sa kanya ay kumukuha ito ng impormasyon na may kinalaman sa nawawalang mommy na hindi niya maintindihan kung bakit inaabot ng ganoon katagal. Marami nang nabago sa bayan ng Bagon. Pero alam niya napakadaling kumuha ng impormasyon doon, lalo na kung tungkol sa archaeological site at mommy. Paglabas pa nga niya ng bar ng resort ay iyon na ang narinig niyang paksa ng kwentuhan ng mga naroroon. Ano't hindi iyon makuha ni Pasiano? May isa pang mommy sa loob ng yungib. Hindi ba iyon alam ni Pasiano? Wala naman silang kailangang gawin kundi sunugin ang katawan ng kung sino mang natira doon. Pagkatapos ay tutugisin nila ang nagnakaw sa nawawalang mommy. Parurusahan nila na titira pa ang angkang iyon at papatayin nila mommy. Ano bang mahirap doon? At bakit ang tagal na ay wala pa rin ginagawa si Pasiano? Umangal siya sa disgusto. Naalala ulit niya ang baklang vampirang iyon. May natira bang kauri nila sa bayang iyon? Pinoprotektahan ba ng mga iyon ang mga mommy? Kaya ba natatagalan si Pasiano ay dahil pinag-aaralan pa nito kung paano gagapiin ang mga kapwa nila immortal na ibang-iba kaysa sa kanila? Bigla niyang naalala ang mabilis sa pagtibok ng puso ng bakla kanina. Buhay ito, pero imposible iyon. Nakita at naamoy niya ang baklang iyon, kaya hindi siya maaari magkamali. Vampira din ito. Kung ganoon, ano ito? Kalahating tao? Kalahating vampira? Napasimangot siya. Imposible. Inubos nila ni Pasiano ang lahat na nasa probinsyang iyon bago sila umalis. Wala silang itinira, kaya paano magkakaroon ng ganoong klase ng nilalang sa lugar na iyon? Ano nga ba ang nangyari sa bayan ng Bagon pagkatapos nila iyong lisanin noon? Nakaramdam ulit siya ng pagkayamot dahil hindi niya mahagilap si Pasiano para hinga ng kasagutan. Tinignan ulit niya ang kanyang leeg. Doon pinakamabagal ang paghilom ng kanyang sugat. Hihintayin pa ulit niya ang susunod na gabi bago siya magtungo sa kuwebang sinasabi ni Pasiano at siya nang tatapos sa problema nito. Sinimulan na niya iyon kanina na magtungo siya sa gay bar. Naamoy niya sa loob ang samyong dumikit noon kay Pasiano. Pagpasok niya ay nakita niya ang baklang tao at nilapitan ito. Nalaman niya ang impormasyon na kailangan niya tungkol sa mommy. Too bad, hindi niya naitanong kung may alam ito tungkol sa mga immortal na taga-isla. Pero ang bading na tumulong sa kanya, hahanapin talaga niya iyon. Hindi lang para kumuha ng impormasyon tungkol sa mga mommy at sa mga immortal na nininirahan sa islang iyon, kundi para malaman din kung anong uri na vampira ang mga ito. Aalamin niya kung marami ba at kung gaano kalakas ang mga ito. Pero gigil na gigil talaga siya sa malditang iyon. Naisahan siya nito dahil nagulat siya sa pinagagagawa nito. Pero hindi na mangyayari iyon sa susunod na pagkakataon. Tatapusin na niya ang problema sa isla bago siya umalis doon.
Kung kailangan mauna na siya kay Pasiano, ay gagawin niya. Bahala na ito sa sarili nito. Hindi niya matagalan ang islang iyon. Parang palagi siya nalulungkot doon. Kahit noong bago pa lang sila umalis doon ng kanyang asawa, mahigit 1 taon na nakararaan. Hinding-hindi na ako babalik dito pagkatapos nito. Sumpa niya. Tinakpan niya ng scarf ang sugat sa kanyang leeg at muling nagbihis para lumabas. Siguradong sigurado na sana siya sa kanyang biktima kanina pagkatapos niya makuhang impormasyong kailangan niya mula sa bakyang iyon. Ilang oras na lang at sisikat ng araw. Kailangan niya makahanap ng biktima. Tuyong-tuyo na ang lalamunan niya. Pagkasuot niya ng kanyang contact lens, ay lumabas na ulit siya ng cottage para humanap ng pagkain. Napangiti siya nang hindi pa siya nakakalayo sa resort ay nakita agad niya ang maliit na beer house na mukhang punong-puno ng tao. Nanlalambot si Courtney nang una niya maulinigan ang tinig na nag-uusap sa tabi niya. Dahan-dahan siyang dumilat. Nakita niya si Sol, nakatayo ito at kausap si Harper. Naroroon at nakikinig sa dalawa si Misty. Nang umungol siya ay tumingin sa kanya ang tatlo. Ngumiti si Sol at mabilis na lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. "Kumusta ka na?" "Not good," sagot niya. "Bumaba ng lagnat mo. Kailangan mo na lang ng pahinga." Lumapit na rin si Misty sa kanya. "Kumusta ka na, Courtney?" Like hell, tumirik ang mga mata niya. Napakiramdam niya ay nagluluha ng kusa. "Nasa itsura mo nga," tumawa ito. Kahit masakit ang lalamunan niya, ay natawa siya sa sinabi nito. "Si Daddy, he's doing well, busy as always. Pero dumaraan siya dito tuwing umuwi siya sa quarters. Mamayang 5:30 ng hapon, siguradong naririto na naman iyon. Umaalis na kaming lahat sa site tuwing 5. Wala nang natitira doon maliban sa mga nagbabantay." "You're staying?" "Of course I'm staying. Ngayon pa ba ako aalis dito? Alam ko ng sekreto na malditang to." Nakataas ang kilay na tinignan nito si Harper. Napamaang siya, hindi makapaniwala sa sinabi ni Misty. "Saka na tayo magtsikahan pagbalik mo rito," sabi nito. "Ha?" Nagtatakang tanong niya. "We're leaving, Courtney," sabi sa kanya ni Sol. Dito naman siya napatingin. "It's best that we leave for now. Kailangan mo magpalakas at hindi makakatulong na palagi kang pinupuntahan dito ng lalaking iyon." "Saan tayo pupunta?" "Mabuti nang wala muna makakaalam maliban sa ating dalawa." "I can't. My dad, pumayag na siyang umalis ka muna rito. He actually sighed in relief." "Iuuwi mo ako?" "Ayoko. Actually, kailangan mo na rin mag-enroll for the coming semester." "My dear, no, ayoko." Gusto niya magpaliwanag ng pagkahaba-haba pero hindi niya magawa. Napapagod siya at masakit pang lalamunan niya. Napaubo na lamang siya. "We're leaving by plane this afternoon." "Magpahinga ka na, Courtney." Halos pabulong na sabi ni Sol pagkatapos siyang ihitin ng ubo. Tumango na lang siya kahit gusto pa niya magsalita. Nakahapo siya sa nangyari. Kahit anong gawin niya ay hindi niya mapigil ang pagpikit niya. Tuluyan na ulit siyang nakatulog habang hawak niya ang kamay nito. Napangiwi si Courtney habang pinakikinggan niya ang litanya ng Mommy Esther niya mula sa kabilang linya. Naiintindihin niya kung saan nanggagaling ang galit nito. Pero masyado ito nang gagalaite for someone who had never really been there for her. Paulit-ulit lang din ang sinasabi nito. "I don't understand. 4 days ago, tumawag dito si Emerson. Kabilin-bilin na ng ama mo na kapag pinauwi ka na niya rito, ay huwag na huwag kitang papayagang bumalik dyan sa Pilipinas. Tapos ngayon, head to cut nagsasabi na hindi ka mag-e-enroll this semester. Ano bang kalokohan ipinapasok na ama mo riyan sa utak mo ha, Courtney?" "Mami, wala siyang ginagawa. He's quite busy here with all the trouble that's been going on at the site. Ako ang nagdesisyon na ayokong iwan si Daddy. And you expect me to just accept the fact na ayaw mo mag-aral? Courtney, you're going to take up medicine. You'll be a doctor like me. And I won't allow any stupidity to come between you and your dream. It's only 1 semester, Mom." "No, umuwi ka na rito, Courtney. If you're not here by the end of this month, I will personally go there and take you with me." "You can't do that. I'm already 20. In a few months, I'll be 21. You can't force me to do what you want me to do just because it's part of your plan.
Don't talk to me like that. Iyan ba ang natututuhan mo kasama yung mga Filipino coworker mo? Ang maging bastos? You know, this isn't going anywhere. Napapailing na sabi niya. I'll call you again once you've calmed down. Take care. I love you. Hindi na niya hinayaang makapagsalita pa ito. Pinatay niya ang kanyang cellphone at saka muling humiga sa kama. Pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Tumingin siya sa kisame. Kapag kuwan ay bumukas ang pinto at pumasok doon si Sol. Something to cheer you up. Lumapit ito at iniabot sa kanyang isang malaking chocolate bar. Thanks, tinanggap niya iyon. Binalatan at saka kumagat doon. That didn't go well. Panguhula nito. I don't care. Ayokong umalis dito. If it's because of me, certainly we can make arrangements na doon tayo kukuha ng apartment malapit sa university na pinag-aaralan mo, Courtney. We can still be together without you sacrificing your studies. Hanggat hindi natin nakikita at nalalaman ang tungkol sa pagkatao na lalaking gustong kumuha sa akin, how do you expect me to have peace of mind while I'm studying? Well, I can always come with you. Paano kung nasa loob iyon ng CR ng babae? Sol, I'm just being practical. Natatakot ako sa kanya as it is. Sinabi ko naman sa iyo na wala kang dapat ikatakot dahil naririto ako. Matigas na sabi nito. Then why are we here in Hawaii kung wala tayong dapat ikatakot? Gusto ko lang makapagpahinga ka without any worries. That won't do you any good. Magagawa ko naman iyon sa mansyon ninyo. In fact, mas protektado ako roon kaysa rito. Kung anong mayroon protection sa mansyon na iyon sa hacienda, ay mayroon din dito. I made sure of that bago kita dinala rito. Hindi siya umimik. Tumanaw lang siya sa salaming pinto na papunta sa maluwang na balkonahe ng master's bedroom na kinaroroonan nila. May 7 silid sa malaking bahay na iyon ni Sol sa bansang pinagdalhan nito sa kanya. He chartered a plane and in no time naroroon na sila, being chauffeured to his private villa sa isang very upscale community malapit sa beachfront. Kasama nila si Harper. Hindi niya alam kung nasaan ito dahil mula pa na magising siya ng gabing iyon ay hindi pa siya nakakalabas. 2 araw na silang nasa lugar pero ngayon pa lang siya nakakabawi ng lakas. Nangihina pa rin siya pero di hamak na mas maayos na pakiramdam niya ngayon kaysa noong una silang dumating doon. Ngumunguya pa siya ng chocolate at nakahiga sa gilid ng kama na magsalita ulit siya. Sol? Nakaupo ito sa tabi ng kama at hawak na naman ang cellphone nito, hoping to get more news from the Philippines via internet. Huwag mong hayaang makuha niya ako, please. Courtney naman, binitawan nito ang hawak na cellphone at saka humiga sa tabi niya. Tinitigan siya nito. Kung may sakit ka, you still look so beautiful. Huwag mong hayaang makuha niya ako mula sa'yo. Ulit niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. I won't let him. Tumagalit siya paharap dito. Hinaplos din niya ang pisngi nito. I love you. Sambit nito na panandali ang ikinahinto ng tibok ng kanyang puso. I love you too. Naninikip pa rin ang dibdib na tugon niya. Muli, ay kinailangan niyang papaniwalaan ng sarili na naroroon nga siya kasama ni Sol. Minsan, ay hindi pa ni siya makapaniwala na nagawa nitong umibig sa isang katulad niya. Tinignan niya ang mukha nito. Walang sasapat na salita para mailarawan kung gaano iyong kaganda sa kanyang paningin. Napakakisig, napakatalino at napakabait nito. Ngunit higit pa roon, labis-labis ang pagmamahal na sinusukli nito sa kanya. Kampante siya nakatulog ng gabing iyon. Sa kabila ng magkaibang mundo, ay patuloy pa rin nag-iibigan ang dalawang nagmamahalan. Pero madaming panganib ang humaharang sa mga puso ni na Courtney at Solomon. Ganoon na lang ang takot ni Courtney dahil baka isang araw ay makuha na siya ni Pasiano at tuluyan niya makalimutan ang lalaking kanyang minamahal. Kaya nagpakalayo-layo ang dalawang magsing-irog at ang tanong mga kafelisidad, hindi na kaya sila masundan ni Pasiano sa Hawaii? Hindi kaya lalong manganib ang buhay ng ating dalaga? Kaya naman, abangan!